Donalyn Bartolome or Jelay Andres? Actually, pares ko sila ka-collab at sila po yung isa sa mga unang mentor ko sa vlog industry. Pagdating sa technical, I go for Donalyn. Pero si Jelay kasi walang pili, walang arte at sinamahan ako sa campaign ko nung tumakbo ako as a public servant. So, I pick Jelay Andres. Jelay Andres or Sach na? Okay, si Mamshi Shasna, unang mamshi ko dito sa vlog industry. Si Mamshi Shasna ang nagbigay sa akin kay Jomar Lovena, and then si Jomar Lovena dinala sa akin kay Zainab Harake. Since si Shasna ay pares kami negosyante at magkapit-bahay kami, piliin ko na lang si Jelay kasi maintindihan naman ako ni Mamshi Shasna dahil friends naman kami. Jelay Andres or Ivana Alawi? For the longest time, way back 2006, pares kami brand ambassador ng Bib, pero hindi kami nakapag-collab pa sa content. Never pa kami nag-bump since nagkaiba yung path namin. Magaling si Ivana and I admire her, pero I still pick Jelay Andres. Jelay Andres or Tony Fowler? Oh my God, ang hirap itong tanong nito. Tony Fowler, I met her twice. Nagkakwento kami, hi, hello, and then kunento niya yung buhay niya. Hanggang dun lang, tinulungan ko siya about dun sa property siya na kailangan ayusin. So, meron akong pinakilala sa kanya na licensed realtor para tulungan siya ayusan ng mga papers. Pero, I still go for Jelay Andres. Jelay Andres or Andrea Brillantes? Andrea Brillantes, alam naman natin, sobrang sikat at hindi na maabot yan. May sariling tatak yun. Pero Jelay Andres pa rin ako eh. Kasi sister akas ko siya. Kasi pares kami pet lover din. Isa rin siya nag-introduce sa akin sa mga dog pound. Pupunta kami para tumulong sa mga aso. Solid, Jelay Andres. Jelay Andres or Mika Salamanca? Mika Salamanca, nakakollab ko sa YouTube channel ko. Pero congratulations sa husay niya sa PBB. And of course, Mika, keep it up. At alam ko, mas malayo pang mararating mo dahil nasa Star Magic ka. Pero I still pick Jelay Andres. Jelay Andres or Sophia Smith? Sophia Smith is okay din, pero Jelay Andres pa rin. Jelay Andres or Sugar Mercado? Yan. Ito ang mahirap mamili, no? Actually, si Milab, sa dami mo ng dinaanan, siguro hindi ka naman magalit sa akin for Sugar Mercado kasi kami naman nagkakatugma kami kasi ni Sugar Mercado as a single parent. Pares kami nag-raise ng anak. Pares kami nagko-connect about sa family, about sa God. Ay pinasok ko siya sa pageant. Manager ako sa kanya by heart. By heart lang. So, I go for Sugar Mercado. Sugar Mercado or Madam Inuts? Oh my God. Madam Inus is sobrang ating ko yan. Sobrang love ko. Kahit nanay niya. Buong family ng Kabantog and Lopez family. Sugar, palit kita kaagad. Ang bilis, no? Madam Inus kasi 4 years na kami magkasama and we never fight. We never get any argue. So, I go for Madam Inus dahil sa lahat ng mga angels ko, parang nagkakatugma kasi almost magkakadikit ng age gap namin. And then, first time nag-met kami, humingi siya sa akin ng konsulta. Hindi ako nagdalawang isip para yakapin siya. And then, pinasok ko siya sa PBB. And then, naging honest din naman siya na hindi para sa kanya yung showbiz dahil mas malaki ang kinikita niya sa online selling kesa sa pagiging artista. Kasi breadwinner si Madam Inut. I pick Madam Inut. Sobrang relate ako sa kanya dahil parehas kami breadwinner. Madam Inuts or Zainab Harake? Okay, i-pick ko muna si Madam Inuts, di ba? Madam Inuts, ang laki na contribution namin. Actually, bago kami nag-collab neto, nag-usap kami dalawa na nung during time lumapit siya sa akin, gusto niyang maging manager ko siya. So sabi ko sa kanya, sasabay ako sa kanya, pero dapat wag niya ako iwan sa ere. Malaki ang naibigay niya sa akin ng followers, si Madam Inuts. Sumabay ako sa Agos niya. Pero pipiliin ko talaga Zainab Harake kasi isa sa mga core value ko yung commitment. Isa sa mga core value ko yung word na salitang gratitude. Si Zainab Harake, kahit isang ballpen na ibigay mo sa kanya, kaya niya mag-content. And siya po ang una talaga nagturo sa akin. After dinala sa akin si Jomar Lovena. Kaya si Ma'am Zainab Harake ang pipiliin ko. And last but not the least, hindi ko pwedeng kalimutan banggitin to at alam ko ikaw ang nagbigay ng maraming parangal at papuri at kagandahan dito sa taong to. Last but not the least, Zainab Harake or Herlin Budol, aka Hipon? Okay, by this time, syempre, I'm happy for Zainab sa lahat ng mga path na punta niya, lalo na napunta siya kay Ray Park. Kahit na parehas kaming busy. Though nag-meet kami sa birthday ni Jelay, ulit nagkakwentuhan kami, nag-reconcile kami. I still pick Zainab by heart talaga. Without Zainab Harake, hindi ako makakarating sa pagiging vlog industry at hindi rin ako magiging makapal na mukha, di ba? Maharap sa camera. Dati kasi hiyain ako eh. Pag may mic nakatutok sa akin, sasabihin ko, bibigyan kita 5,000, ikaw na lang magsalita. So I pick Zainab Harake. Bakit? Si Hipon, nasa puso ko yan. Kumbaga, nakatahin na yung bituka namin. Sa hirap at ginhawa, may papel o walang papel. She really treat me as a manager. By heart and by mind, by soul, lahat na kay Herlin. Alam niya yun. Kahit wala na ako sa papel niya as bilang manager niya, lahat ng lapit niya sa akin, andun pa rin ako para gabayan siya. Final answer is? Zainab Harake. Talaga? Ako. Alam na ni Hipon yun. Maintindihan ni Hipon yun. Kasi si Hipon nakaukit na yun sa puso. Madam Inus nakaukit. Sugar nakaukit. Jelay Andres nakaukit. Siyempre, we have to look back kung sino yung taong tumulong sa'yo nung una. Kailangan sa lahat ng mga nanonood, kailangan alam po natin yung gratitude. Kumbaga, since day one na dyan na si Sebi at walang Wilbur
Wilbert Tolentino kung walang Zainab Harake na nakilala si Sir Wilbert. Tama ba? Yes. Kaya isang malaking karangalan sa akin na na-meet ko si Zainab. Naging close friend kami, super friends kami, naging best friend kami for 2 years. Di man kami tumagal, pero still pag nakikita kami, casual kami. Even sila Donalyn, sila Jelly, we don't burn bridges talaga. Why Zainab Harake is your best choice? Kasi si Zainab kasi, nung time na nakilala ko siya, hindi siya yung palabo. Kumbaga, kung ano yung content na ibibigay sa'yo, tatanungin niya sa'yo, ano bang goal mo dito? Bakit ka pumasok sa YouTube channel? Nakita ko yung dedication niya kasi nandun na sa puso niya yung pagiging vlogger niya. During that time, syempre meron akong entertainment industry, marami akong mga bar. All throughout, akala ko, nung pandemic period, ay magiging new normal na. Nag-establish ako ng YouTube para baka dumating ng time, baka pag naging new normal, ay pay-per-click. Nung pumasok ko sa YouTube channel, na-enjoy ako kasi kundi dahil sa kanya, hindi ako nagpursige. At kundi dahil sa kanya, marami akong na-push na naging content creator. Like Madam Inuts, sila Hipon, pinush ko lahat sila bilang isang social media manager ng mga celebrities, influencers. Dahil yan lahat sa mga natutunan ko kay Zainab. Napakaganda sir na ang daming mabubuti at aral na naturo sa inyo ni Zainab na ibahagi. Zainab, grabe. Hindi siya abot ng 15M subscriber niya sa YouTube channel kung hindi din naman niya pinaghirapan. And she really deserves Deserve talaga niya. Deserve niya lahat yun. At nakakatuwa ang lahat ng achievements niya ngayon. Congratulations lahat palagi Zainab sa lahat ng achievements. Actually, lahat gusto ko i-congrats yung lahat ng mga na-mention mo mula kay Donalyn, kay Jelike. Lahat kayo, magagaling kayo in our own little way. Lahat tayo may kanya-kanyang husay, may kanya-kanyang talento. Keep it up and let's grow together. Kasi sabi na nila, together stronger. Para sa iyo, ano ang tumatak sa isang Zainab Harake? Arat na. Maraming salamat Sir Wilbert. At syempre, kapag gusto niyo ng masarap, andyan ang Tokyo Grill. Don't forget i-visit niyo yung Tokyo Grill number 62, Tomas Morato, Quezon City.